Pagkatapos, bayaran. Ilagay sa cellophane box. Pagbalik, hindi na ititimbang sa harap ng Grabe, Senator Rapi Tulfo, tila nahuli na ang mga modus na ginagawa ng ibang mga pawn shop. Kaya naman panoorin mo ang video na ito dahil sigurado isa ka sa mga nabiktima. May mga reklamo po kami natatanggap tungkol sa ilang hindi magandang practice ng pawn shop. Karamihan sa inyo, yung alahas, itimbangin sa harap, papakita, o yan, ilang gramo yan. Matapos kiskisin of course. Pagkatapos, bayaran. Ilagay sa cellophane box. Pagbalik, hindi na ititimbang sa harap ng manananla. I can report. Kaya doon nagkakaroon yung reklamo na binabawasan, pinuputulan, Iba na yung quality, sir. Yes. iba ng quality o dili kaya natatanggalan na ng ilang gramos. Dapat yung timbangan ninyo, may nagkakalibrate. Kung sinabi ko, kung yung DTI nga sinecheck ang timbangan ng mga gulay sa palengke, yung mga timbangan ng mga isda sa palengke, bakit wala nag-check ang timbangan ng mga alahas? So kung sinabi yan, 5 grams lang ito, kahit na 10 grams pa yan, walang magawa kasi na-adjust, tanggap na lang. Ang pinakamadaling sanda, cellphone, computer, yan ang madaling nakawin ng mga kawatan, ng mga adik. So paano patakaran nyo? May dumating sa inyo, may iPhone 16 sa sanda sa inyo. May code yung phone, sir, IMEI kung tawagin. We have a way of checking. We're asking for proof na either they purchased it or other proof na they own it. Kung wala yun, sir, hindi masasalasa. Pero may mga sanda na hindi ata. We are aware as well, Your Honor, and in instances na nangyari sa amin yun, we did discipline our employees. Magkano ho ba ngayon yung interest rate ng allowed BSP para sa mga sanlaan? For pawn shop, there's none because it could be based on competition. AMLAC, NBSP, pwede ba kayong gumawa ng guidelines o mga policies na ito ang dapat ginagawa ng mga pawn shop para iwas sila na mapasok sa AMLAC and then magsiseminar sa kanila? Nagsiseminar ba sa inyo? Requirement yun, sir, para makapag-register sa AMLAC. Is it it's a must? Oo. Only one time. Ay, may every 2 years sir nag-active. Ayan Ryan France Pawn Shop. Hindi naman kilala ito. Palit na pawn shop to location sa Tacos, Manila. Nagsanda ng hikaw yung isa kong staff. Tinanggap, walang ID-IT. Ayan, which is bawal to PSP, di ba? It's a big no-no. And they were allowed to do ilang hindi magandang practice ng pawn shop. Karamihan sa inyo, yung alahas, itimbangin sa harap, papakita, o yan, ilang gramo yan. Matapos kiskisin of course. Pagkatapos, bayaran. Ilagay sa cellophane box. Pagbalik, hindi na ititimbang sa harap ng manananla. I can report. Kaya doon nagkakaroon yung reklamo na binabawasan, pinuputulan, Iba na yung quality, sir. Yes. iba ng quality o dili kaya natatanggalan na ng ilang gramos. Dapat yung timbangan ninyo, may nagkakalibrate. Kung sinabi ko, kung yung DTI nga sinecheck ang timbangan ng mga gulay sa palengke, mga timbangan ng mga isda sa palengke, bakit wala nag-check ang timbangan ng mga alahas? So kung sinabi yan, 5 grams lang ito, kahit na 10 grams pa yan, walang magawa kasi na-adjust, tanggap na lang. Ang pinakamadaling sanda, cellphone, computer, yan ang madaling nakawin ng mga kawatan, ng mga adik. So paano patakaran nyo? May dumating sa inyo, may iPhone 16 sa sanda sa inyo. May code yung phone, sir, IMEI kung tawagin. We have a way of checking. We're asking for proof na either they purchased it or other proof na they own it. Kung wala yun, sir, hindi masasalasa. Pero may mga sanda na hindi ata. We are aware as well, Your Honor, and in instances na nangyari sa amin yun, we did discipline our employees. Magkano ho ba ngayon yung interest rate ng allowed BSP para sa mga sanlaan? For pawn shop, there's none because it could be based on competition. AMLAC, NBSP, pwede ba kayong gumawa ng guidelines o mga policies na ito ang dapat ginagawa ng mga pawn shop para iwas sila na mapasok sa AMLAC and then magsiseminar sa kanila? Nagsiseminar ba sa inyo? Requirement yun, sir, para makapag-register sa AMLAC. Is it it's a must? Oo. Only one time. Ay, may every 2 years sir nag-active. Ayan Ryan France Pawn Shop. Hindi naman kilala ito. Palit na pawn shop to location sa Tacos, Manila. Nagsanda ng hikaw yung isa kong staff. Tinanggap, walang ID-IT. Ayan, which is bawal to PSP, di ba? It's a big no-no. And they were allowed to do so.
Isang pagpapatunay na seryoso si Senator Rapi Tulfo na puksain ang lahat ng mga nanloloko sa iba't ibang mga ahensya maging sa mga pawn shop. Kaya naman ikaw bilang isang Pilipino, i-share mo na ang video na ito. Ano ang masasabi mo sa patuloy na pagmamalasakit ni Senator Rapi Tulfo sa ating mga ordinaryong mga Pilipino? Well, i-comment mo lang yung reaksyon sa video sa baba.